Nakahiga na silang 7 noon. Ngunit sa halip na matulog, nagmatsyag sila sa paligid. Habang palalim ang gabi, parang dumarami ang mga kakaibang tunog sa kanilang paligid. May mga naririnig na rin silang sigawan ng mga tao na parang natatakot at nababahala. Hindi nag-imikan ng 7. Sa halip ay nagkatitigan sila habang patuloy sa pagmamatsyag sa paligid. Hindi pa rin nakakatulog si Mang Telesforo. Nababahala siya sa kung anumang mangyayari sapagkat parang palapit sa kanila ang mga ingay na kanyang naririnig. Napatitig pa siya sa kanyang asawa at 5 anak. Agad siyang napailing nang mapansin niyang natutulog na pala ang mga ito. Dahil siya na lang ang gising ng mga panahong yon, naisipan niyang magbantay hanggang mag-umaga para masiguro niya ang kanilang kaligtasan. Nang makarinig siya ng pagtawag sa labas ng kanilang bakuran, binabanggit nito ang kanyang pangalan at sinabihan siyang pagbuksan ng pinto. Pagkasilip ni Mang Telesforo ay sinipat niya ng maigi kung sino ang tumatawag sa kanya mula sa labas. Pinag-igihan niya ang pagtitig doon hanggang sa mapansin niya na hindi pala ito isang simpleng tao lamang. Nakahubot-hubad ito, tsaka balot ng balahibo ang katawan. Kita rin niya na parang may bukol ang iba't ibang bahagi ng katawan nito at lalo pang nagbigay ng kilabot kay Mang Telesforo nang makita niya ang nagbabagang mga mata ng nilalang, pati ang pangil nito na nakausli pa sa kanyang bibig. Napabuntong hininga na lang siya nang mabilis na umalis ang nasa labas na animoy nagmamadali. Kinaumagahan, upang hindi mataranta ang kanyang asawa at mga anak, inilihim na muna ni Mang Telesforo ang nangyari. Sinabi niya sa kanila na sobrang himbing din ng kanyang tulog. Sa kabutihang palad, walang aswang na tumungo doon. Naniwala naman ang asawa niya at mga anak na dahil sa pangontrang inilagay nila sa kanilang bakod, natakot ang mga aswang na yon. Agad namang tumango ang lalaki at sinabing magdaragdag pa siya ng mga pangontra. Sinabi ni Mang Telesforo na maglalagay sila ng langis para malaman nila kapag may aswang sa malapit. Isasabit daw nila ang mga ito sa 4 na sulok ng bakuran upang malaman nila kaagad kung may aswang. Sinabi ni Mang Telesforo na maglalagay sila ng langis para malaman nila kapag may aswang sa malapit. Isasabit daw nila ang mga ito sa 4 na sulok ng bakuran upang malaman nila kaagad kung may aswang. Maglalagay din daw dapat sila sa loob ng bahay nila nang sa gayon ay may palatandaan sila kapag aatake na ang mga aswang. Sinabi nito na tutungo siya sa kakilala niyang albularyo at magpapagawa ng langis. Hindi naman tumutol ang kanyang asawa at mga anak sa kanyang plano sapagkat alam nilang napakabisa nito tsaka tiyak na makakatulong sa kanila. Sinabi ni Mang Telesforo na kailangan na niyang umalis at pagka-uwi na lang siya mag-aagahan. Sambit pa niya ay baka hindi niya maabutan ng albularyo sa bahay nito. Pinag-iingat naman siya ni Pelagia dahil kailangan pa niyang protektahan ang kanyang pamilya laban sa mga aswang. Noon din ay umalis na si Mang Telesforo. Hindi na siya nakalingon sa kanilang bahay dahil sa pagmamadali. Kailangan magawa kong labanan ng sinaunang aswang. Hindi ako papayag na darating ang araw na pagpipiyestahan nila kami.
Magkakamatayan muna bago mangyari yon. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Dulot ng kanyang pagmamadali, hindi na siya nakalingon pa sa paligid. Ganoon na lamang ang gulat niya nang may nakabangga siyang isang matanda. Nabigla si Mang Telesforo, kaya mabilis siyang napalingon sa matandang natumba na sa lupa. Humingi ng pasensya si Mang Telesforo sa pagkakabangga niya sa matanda. Tinulungan niya ang matanda na makabangon, at nang makatayo na ito, namulagat ang mga mata ng lalaki dahil iyon ang pulubi na kanilang tinulungan at binigyan ng pagkain. Hindi tumugon ng matanda sa kanya. Napatitig ito mula ulo hanggang paa ni Mang Telesforo, at pagkatapos, napalunok ng kanyang laway. Akmang aalis na sana iyon nang mahawakan ni Mang Telesforo sa kanyang braso. Pinaharap niya ang matanda sa kanya at tinanong kung ano ang pakay niya sa pagpapakita sa kanila. Bago tuluyang magwika ang matanda, napalingon muna ito sa direksyon ng bahay ni Mang Telesforo. Napailing siya at saka agad na napabuntong hininga. Tumindig naman ang mga balahibo sa batok ni Mang Telesforo nang wikain ng matandang umaaligid na ang aswang sa kanilang nayon at may mga nabiktima na siya ng nakaraang gabi. Inilahad din ng albularyo na silang mag-anak ang puntirya ng Daghamon, maging ng mga kasamahan nito. Nagtanong na ang lalaki kung anong pwede nilang gawin, pero muling napailing ang matanda. Nanginig ang buong katawan nito at sinabi na wala siyang magagawa dahil tuluyan ng nagising ang aswang at kinakailangan nilang patulugin iyon para walang ibang madamay. Napakunot noon na si Mang Telesforo. Nanginig din ang kanyang mga tuhod at agad na nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Subalit sinabi ng matanda na hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin. Binigyan na lang niya ng langis si Mang Telesforo para magiging palatandaan kung naririyan na sa paligid ang mga aswang. Pagkatapos magwika ng matandang yon, ibinigay niya ang isang bote ng langis kay Mang Telesforo. Sinabi din niya na bantayan nila ang langis dahil kapag kumulo iyon, ay tiyak daw na malapit sa kanila ang aswang. Napatango si Mang Telesforo. Nagpasalamat siya sa matanda at sinabi nito na pakay talaga sana niyang tumungo sa albularyo upang manghingi ng langis. Pero dahil nabigyan na siya nito, hindi na lang siya tutuloy. Bunsod noon, napailing ang matanda. Sinabihan siya nito na umuwi na, tsaka isabit ang bote malapit sa bintana. Sinabi ng matanda na kailangan nilang mag-ingat at kung hindi man nila mapapatay ang Daghamon, kailangan nilang mapatulog ulit ito. Napangiti pa ang matanda kay Mang Telesforo, tapos ay nagsimula ng maglakad. Magtatanong pa sana ang lalaki, ngunit parang may pumipigil sa kanyang dilat bibig. Pagkatapos ng ilang hakbang ni Mang Telesforo, bigla na lamang nawala ang matanda. Nagpalinga-linga siya, subalit kahit saan mang dako siya makatingin, hindi na niya matagpuan ng matanda. Nagduda pa siya na baka engkanto ang matandang yon. Tinignan niya ang bote ng langis at nakita niyang may mga iba't ibang ugat na nakapaloob doon. Nagsimula na sa paglalakad pa uwi si Mang Telesforo at naisip niyang wag na lamang tutungo sa bahay ng albularyo. Naisip niyang paghati-hatiin ang laman ng bote upang magawa niyang lagyan din ng nasabing langis ang 4 na sulok ng kanilang bakuran. Bulong ni Mang Telesforo, titingnan na lang nila kung hindi pa malalaman agad ang presensya ng mga aswang at natitiyak daw niyang magiging walang bisa ang tagabulag nila at kung anumang kapangyarihan. Pagkabalik niya, agad niyang ikinuwento ang nangyari. Sinabi niya sa kanyang mga anak
na muli niyang nakita ang matanda at may binigay iyon sa kanila. Ipinakita naman ni Mang Telesforo ang bote. Tapos ay nagwika kaagad ito na sa pamamagitan nun, malalaman nila kung may aswang sa paligid. Kapag kukulo daw iyon, tiyak na may umaaligid sa kanilang bahay. Inutusan niya ang kanyang mga anak na kumuha ng maliliit na bote. Pinaghati-hati niya ang laman nito nang sa gayon ay malagyan din ang maliliit na sisidlan. Pagkatapos noon, isinabit iyon ni Mang Telesforo sa 4 na sulok ng kanilang bakuran upang maging pangontra sa aswang. Noong matapos niyang isabit, bumalik siya sa loob ng kanilang bahay at sinabihan ng kanyang mga anak at asawa na maghanda. Ang sabi daw kasi ng pulubing matanda sa kanya, anumang oras, pwedeng umatake ang mga nilalang ng kasamaan. Hindi raw kasi sila mga normal na aswang, kaya nagagawa nila ang hindi nagagawa ng mga pangkaraniwang nilalang. Napatango naman ang 6 sa kanya. Nagwika silang magbabantay din sila sa paligid para walang aswang na makakalapit sa kanilang bakuran. Nasa ganoong sitwasyon sila nang makarinig sila ng mga ingay sa labas. Sa kadahilanang ito, dumungaw si Mang Telesforo sa bintana kasama ang kanyang asawa. Nagkatitigan na lamang silang dalawa nang makita nila ang mahigit 20 katao na naglalakad. Animoy meron silang prosesyon na hindi naman batid ng mag-asawa kung ano ang pinatutungkulan. Nagtanong pa si Mang Telesforo kay Piladya kung anong meron at kung bakit may mga nagpuprosesyon pero nagkibit balikat lamang ito sa halip na sumagot. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga tao, parang patungo sa kanilang direksyon ng bahay nila ang tinatahak ng mga ito. Walang ano-ano, nadako ang paningin nila sa bahay ni Mang Telesforo. Sa hindi inaasahan, nakaramdam ng takot ang mag-asawa, kaya agad nilang isinara ang kanilang bintana. Inakala nilang sa pamamagitan noon, hindi na sila dadaanan ng mga nagpoprosesyon. Subalit nagulat na lamang ang mag-asawa nang makarinig sila ng mga kantahan tsaka dasalan sa labas ng kanilang bakuran. Nakuryuso naman si Piladya at nagtanong siya kung bakit may prosesyon. Dulot ng kanyang pagtataka, ninais niyang alamin ang kanilang mga pakay. Maglalakad na sana siya patungo sa pintuan nang bigla siyang pinigilan ng lalaki. Sinabihan siya ni Mang Telesforo na huwag magpapadalos-dalos sa kanyang mga galaw at pakinggan muna ang kinakanta at dinadasal ng mga nasa labas ng bahay nila. Agad namang tumigil ang ale. Nakinig sila sa pag-awit ng mga nagpuprosesyon at namulagat ang kanyang mga mata. Nang mapansin niyang hindi pala nila naiintindihan kung anumang salitang ginagamit ng mga yon. Hindi nila alam kung bakit yon ang lengguwahe nila. Pero malakas daw ang naging kutob ni Mang Telesforo na hindi tao ang mga yon. Noon din ay sinabi niya kay Piladya na tingnan ang langis kung kumukulo. Ibinaling naman kaagad ng lalaki ang kanyang pansin sa 5 anak nila na nakaantabay rin. Nagmamatsyag din sila sa paligid. Alam nilang lahat na hindi panahon ng mga prosesyon, kaya labis ang kanilang pagtataka kung bakit may mga nagpoprosesyon sa kanilang baryo. Walang ano-ano. Nagulat silang 7 nang may tumawag sa kanilang pangalan. Ramdam nila ang takot kahit natirik ang araw, sapagkat hindi nila mawari ang dahilan kung bakit sila nakikilala ng mga yon. Bigla ang tumayo si Hugo at bahagyang binuksan ang bintana dahil sa kanyang pagkakuryoso.
Pipigilan pa sana siya ni Mang Telesforo sa kanyang gagawin. Subalit dahil sa pagmamadali nito, ay tuluyan niyang nabuksan ang bintana. Tumambad siya sa mga taong nasa labas ng kanilang bakuran. Tinawag nila si Hugo, tsaka sinabihang sumama sa kanila. Narinig ito ni Mang Telesforo, kaya mariin niyang sinabihan si Hugo na huwag siyang lalabas. Sinabihan niya ang kanyang anak na isara ang bintana. Pero nagmatigas si Hugo at binuksan pa ng gusto ang bintana. Dahil doon, nagalit si Mang Telesforo. Gawa ng natuon ang pansin ni Mang Telesforo sa bintana, naagaw ng kanyang atensyon ang bote ng langis na ibinigay ng matanda sa kanya. Itinuro iyon ni Mang Telesforo at nagwika siya sa pautal-utal na boses na kumukulo daw ang langis. Tinitigan ang mga ito ng kanyang asawa at mga anak. Pareho silang kinilabutan nang makita nila na halos umapaw na ang langis sa bote, dulot ng pagkakakulo nito. Sa kadahilan ng hindi pa rin nasarahan ng bintana, nagmadaling tumayo si Mang Telesforo upang lapitan si Hugo. Pinagalitan niya ito dahil hindi nito sinunod ang kanyang sinabi. Hindi nakaimik pa si Hugo. Mabilis nitong isinara ang bintana. Halos suntukin siya ng kanyang ama dahil sa ginawa niya. Humingi naman ng tawad at sinabing hindi na niya uulitin pa ito. Dulot ng ginawa ni Hugo, mas lalong nanggalaiti ang nasa labas. Tinawag nila ang mga pangalan nila Mang Telesforo. Noong sinambit nila ang pangalan ni Hugo, parang lalo silang nanabik. Paiba-iba ng boses ang mga nagpoporsisyon, kaya naisipan ni Mang Telesforo na sumilip sa siwang sa dingding nila. Marahan siyang umusog. Lumapit siya sa dingding, tsaka walang pagdadalawang isip na sumilip doon. Tuluyang nasagot ang kanyang tanong nang makita niya ang mga nagpoprosesyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapalit ng anyo habang niyayayang sumama sa kanila si Hugo.